Nang gabing dumating ako sa bahay ng aking ninang Feli. Totoo nga, ang kanyang sinabi na buntis siya at nag-iisa sa bahay. Gusto kong magtaka dahil obviously ay halata na ang paglobo ng kanyang tiyana. Pero sa kabila noon, ay hindi ko maisip kung bakit hinayaan lamang siya na mag-isa sa bahay ng aking ninong Alvin. Ngiti at isang mainit na tasa ng kape ang welcome sa akin ng ninang Feli. At aniya, mamaya na ang aking special gift para sa iyo na naging dahilan kung bakit mas lalo akong naging excited. Matagal at taon na din kaming hindi nagkita at maraming Pasko at birthday ko na ang lumipas. Dagdag pa niya, kita mo naman, dahil ko pa ang nakalunok ng isang buong pakwan. Alam mo na, alalay lang. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pag grade 6 ako kung hindi ako nagkakamali, nang huli kong makita ang aking ninang na itago na lang natin sa pangalang Feli. At ang aking hilaw na ninong sa pangalang Alvin. Yun ay dahil hindi ko naman siya tunay na ninong. Dahil 14 years old pa lamang si Ninang Feli nang mag-anak sa binyag sa akin. Kaya mayroon kaming pagitan na halos 14 years din. Itago mo na lang ako sa pangalang Joven. At kung hindi ako nagkakamali, nato na ang huling bisita na iyon sa akin ng aking Ninang Feli ay ang araw kung kailan ako ay nagpabinyag bilang isang binata. Sa Lukaw pa iyon dahil iyon ang uso sa amin sa probinsya. Nagpaalam sa akin noon ng ninang na baka matagal raw kaming hindi magkita dahil ayon sa kanya ay magmamaynila na sila kasama ang kanilang buong pamilya. Mag-aaral ang iba at siya naman ay magtatrabaho. May mga kamag-anak kasi sila sa Manila. Nagulat pa nga siya dahil nakapalda ako ng kanyang makita at ng kanyang malaman kung bakit ay sinabi ng Ninang Feli na abay binata na pala ang aking inaanak, sabay bilog sa aking ulo na madalas niyang gawin bago umalis. Malapit ako sa aking Ninang Feli dahil tuwing nagkikita kami sa baryo kung saan nandoon ang school namin ay hindi maaaring hindi siya mag-aabot sa akin ng pera. Kumpara sa aming pamilya ay medyo nakaangat sa amin ng pamilya ng ninang. Bukod sa isa sila sa may tindahan sa baryo, ay sa kanila pa ang isa sa jeep na ginagamit ng mga taga-baryo para makapamalengke. Kaya naman na yun, sad boy ang bata sa pagpapaalam na iyon ng ninang. Tuloy ang buhay pagpasok ko ng school bilang grade 6 student. Pipito kaming grade 6 noon tapos yung grade 1 to 6 ay magkakasama pa sa isang classroom at kaming grade 6 ang pinakakonti. Tapos ang teacher namin ay iisa. Darating ng Monday, aalis ng Friday. Pag hindi lalaki ay lalakwe. Pero ayos lang naman ang turo. At nasa sa iyo na kung interesado kang matuto o hindi. Isa sa ikinabubuhay ng tao sa lugar namin, noong aking kabataan ay illegal logging. O di kaya naman ay anumang klase ng pagkakakitaan na produkto ng kahoy tulad ng uling. Yung iba naman ay pangunguhan ng orchids o kaya naman pangangaso. Sa amin sa probinsya kung masipag kang magtanim, hindi ka magugutom. Yun nga lang, kailangan na magbanat ng buto kung gusto mo ang pumera. Noong ako ay mag high school, ayos naman at paglinggo ay sumasama ako pag hindi sa mga kaibigan ay sa kamag-anak para humanap o gumawa ng bagay na pwedeng maging pera. Never akong nagkaroon ng GF noong high school. At sa maniwala kayo o sa hindi, ay wala din akong niligawan. Pero noong ako ay first year high school, nagkaroon ako ng ka-MU na itago na lang natin sa pangalang Jennifer na akin ako kopyahan ng assignment lalo na pagdating sa mata. Maganda siya at marami sa aking kaklase ang nagtataka kung bakit ako ang kanyang nagustuhan sa kabila ng hindi naman talaga ako kagwapuhan. At ang katunayan noon ay madalas pa akong mabuli. At kung bakit hindi naging kami, nag-transfer siya ng school. Marami akong magagandang kaklase noong high school. Kaya lang, alam ko naman sa aking sarili na walang patutunguhan
kung sakaling ang isa sa kanila ay aking didiskartihan. Kaya ayun, tamang kamay lang muna. And speaking of pagkakamay, medyo nakakatuwa ang paraan kung paano ko iyon na-discover. Noong ako ay grade 6, binyag na ako noon at merong nagtanong sa akin. Syempre lalaki din at ang tanong kung ako raw ba nagkakamay na. To be honest, dahil laking bundok wala talaga akong idea sa kung ano ang ibig niyang sabihin. At nang sabihin kong, bakit ikaw ba? Sagot niya sa akin, oo daw. Dahil nga daw tulad ko binyag na rin siya at normal lamang daw iyon sa lalaki. Sa amin kapag wala akong trabaho, madalas akong mangilog, gala sa gubat na may dalang itak. Doon ay maraming beses akong nagtry kung paano gawin at syempre alinsunod sa turo ni classmate ang aking pamamaraan na wala namang nangyayari kahit ako'y ngalay na. Pero totoo pala. At nakuha ko ang tamang pamamaraan, tiyempo at nataon na naglalakad pa ako noon. At ayun na. Doon na nagsimulang mahaluan ng kung ano-anong imahinasyon ang aking paggala na madalas na nag-iisa. Yung tipong kahit paltos na, abay, gora pa. At dahil malaki ang naitulong sa akin ng Ninang Feli noong ako ay high school, baka elementary, at kinakapos sa budget ay wala akong ibang naaalala kundi siya, na kung nataon lamang na nasa baryo pa rin siya, malamang dahil ako ay high school na. Sabi ko baka mas malaki pa ang kanyang naiaabot na pera sa akin. Bago ako nakagraduate ng high school, ang aking iniisip ay kung makakapag-aral pa ba ako ng college, dahil masyadong malayo sa amin ang school na mayroong college. Ang iniisip ko pa, problema ko na nga ang pera noong high school, what's more pa kaya pag nag-aral ako ng college? Dagdag gastusin pa yon. Buti sana kung nag-iisa lamang ako, 3 kami. Isang sulat ang dumating sa amin mula sa aking Ninang Feli. Kung hindi ako nagkakamali, ay 3 yellow paper iyon na back to back pa. At kasama na doon ang address, kung saan siya nakatira at ang estado ng Ninang Feli sa buhay. Mayroon na rin daw siyang asawa at kasalukuyang buntis para sa kanilang panganay. Bukod sa address, pangangamusta at sa estado ng kanyang buhay at kung paano siya mapupuntahan, ay kanya akong iniimbita para doon magbakasyon. Marahil alam ng ninang na graduating ako ng high school at marami na raw siyang utang sa akin para makabawi naman raw siya. Ang unang tanong sa akin ng tatay ko, kung kaya ko na raw ba ang magbiyahe. Gayong bayan pa lang naman ang aking madalas mapuntahan. Malayo ang bayan sa amin at simula nang ako ay mag high school, madalas akong andon kung minsan nagdadala ng orchids. Kaya ang magbiyahe ay medyo hindi na bago sa akin. Tapos ilang taon na ba ako mag-18? At yung klase ng buhay na hindi lang basta magkamay ang alam. Habang hindi pa dumadating ang graduation, ay para lang naman akong nag-iilusyon kung paano ako makakarating sa bahay ng ninang. Na ayon sa aking ruta ay merong 4 na sakay. Yun nga lang, hindi ko alam kung malalayo. Marami na rin akong napagtanungan, kaya naman marami sa taga-baryo na nakakakilala sa akin ay alam na aalis ako sa bakasyon para magbakasyon sa aking ninang. At ang hindi nawawala sa kanilang suggestion ay ang huwag kang mahihiyang magtanong para hindi ka mawala or mag-terminal to terminal ako para sure ball na hindi ako maligaw. Noong ako'y makagraduate, parang sila pa ang excited kesa sa akin, habang ang aking ina naman ay parang kabado. Pero malaki na ako at bulbuli na nga para hindi ko kayanin ang ganoong paglalakbay. Bago pa ako nakagraduate ay mag-18 years old na ako. At noong araw na ako'y magbiyahe papunta kay Ninang Feli, ay kumpiyansa ako sa aking sarili. Hindi naman mahirap magbiyahe basta merong pera. At sa aking pagbiyahe, maaga ko pang natapos ang second to the last na biyahe. Kaya naman noong makita ko kung saan ang terminal para sa aking huling biyahe, ay kumuyakoy muna ako kumain at nag-ikot-ikot. Dahil nga ng oras na iyon ay nagsitakbuhan na ang kaba sa aking dibdib. Gabi na nang dumating ako sa bahay ng aking ninang. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang kanyang bahay dahil may palatandaan kung saan ako bababa.
At halos along the highway lang talaga kanilang bahay. At sila lang talaga ang merong bahay na sa garahe ay merong lumang owner type jeep. Tulad ko na malaki ang ipinagbago sa nakalipas na ilang taon, ay ganon din ang aking ninang Feli. Umidad man pero maganda pa rin siya. At totoo na nag-iisa lamang siya sa bahay at gaya nga ng kanyang sinabi, buntis ang ninang. Habang ipinaghahain ako ng ninang ng hapunan, ay isang tasa ng mainit na kape ang kanyang iniabot sa akin. Masinsin ang kwento, tanungan tungkol sa ilang taon namin na hindi nagkita. At doon nga ay nasabi pa ng ninang Feli na noong huli kaming magkita ay nakapalda pa ako at babagong binyag sa Lukawa. Maraming tanong ang ninang tungkol sa akin, tulad ng ilang taon at kung nagka-JF na daw ba ako. At nang sabihin kong wala pa, ay medyo nahiya ako sa kanyang isinagot na, ay siya, diyan pala hindi mo pa nagagamit. Sabay tawa ng ninang. Inalok na niya akong kumain. Kasunod noon ay ang sinabi niyang, mamaya na lamang ang aking special gift para sa iyo. Na ako naman ay naging excited at napaisip ng, ano kaya yun? Huwag akong mahiya at ituring ko raw na sariling bahay. At siya raw ay maliligo muna para hindi naman raw nakakahiya sa akin. Ako naman ay tamang ngiti lang, pero kung ano-ano na ang naglalaro sa aking isip dahil may nalalaman pang pagligo para hindi naman raw nakakahiya sa akin. Hanggang sa ako'y matapos kumain at ang ninang naman ay pumasok na ng kwarto. At makalipas ng ilang sandali ay kanya akong tinatawag. Kinabahan ako at hindi ko maintindihan habang sinasabi sa aking sarili na, eto na yun, anong gagawin ko? Paano ko sisimulan? Nakatatlong tawag sa akin ng ninang Feli bago ako pumasok ng kwarto at sinabing, halika na, huwag ka nang mahiya. Nakatalikod pa siya at nagsusuklay at pagharap niya sa akin ay itinuro niya ang isang malaking karton at sinabi, ayan, sa iyo ang lahat ng laman ng karton na iyan. Hindi ko na mailabas, alam mo na, buntis ako, hilahin mo na lang palabas. Akala ko naman kung ano na. Sagot ko na lang ako nang bahala ninang, thank you po, ang dami nito. At ang kwento sa likod ng karton na iyon, taon-taon tuwing darating ang aking birthday at Pasko, ay kanya akong ibinibili ng gamit. Medyo natawa pa nga ako ng aking kalkalin. Dahil kahit ang laruan na baril-barilan na hinangad kong magkameron ako, noong iyon ay nauso ay meron sa karton. Damit, t-shirt, sapatos na medyo maluwag sa akin ng konti. At ang naisip ko na sa dami noon, paano ko iuwi yon? Noong nag-usisa ako tungkol sa kanyang asawa, bakit siya nag-iisa? Lalo na sa kanyang sitwasyon na buntis at ni isa ay wala siyang kasama. Sagot sa akin ng ninang Feli ay OFW ang kanyang mister na itago na lang natin sa pangalang Alvin at ang kanyang pag-iisa ay pansamantala lamang. Pero sa mga susunod na buwan ay magkakameron na siya ng kasama. Ang dahilan kung bakit kanya akong pinapunta sa kanila baka mapag-interesan pa ng kanyang kamag-anak ang regalong inipon niya para sa akin. At ang huling regalo ay kanyang ibibigay sa akin bago ako umalis pabalik sa aking magulang. At kung ano man ang aking iniisip, bago ko buksan ang karaton ay hindi na ako umaasa na iyon na yun. Nangangarap lang ako ng gising. 5 araw ang aking inilagi sa bahay ng ninang Feli at probinsyang-probinsya pa rin ang datingan, lalo na pag umaga. Yun nga lang ay hindi na mahirap pagdating sa transportasyon tulad sa amin. Para maaluwan dali ng karton ay hinati ko sa dalawa. At kung ano ang regalong sinasabi sa akin ng ninang Feli, pera. Na kanya ding inipon para ibigay sa akin kung kailan kami magkikita. Pera na hindi man ako kayang pag-aralin ng college pero malaki ang may tutulong sa akin at sa aking pamilya. Sa ngayon ay still close pa rin ako sa aking ninang Feli. Ilang ulit na rin akong pumasyal sa kanilang bahay. Hindi na ako nakapag-college. Nagtrabaho na ako noon sa bayan bilang gasoline boy hanggang sa naging maintenance ako ng isang kilalang subdivision dito lang din sa Manila sa tulong ng ninong Alvin. Tulad ng iba, eto at pamilyado na rin. May 2 anak, tag-isang babae at lalaki.
At katulad ng isa sa dalawa kong kapatid na tulad ko mga pamilyado na rin, ay yearly na ako kung umuwi sa amin. At kung sino ang kapisan ng aking mga magulang, na talaga namang may katandaan na rin ay ang bunso naming kapatid at ang kanyang nabuong pamilya.